Noong weekend ng ika-28 ng buwan, isang airstrike na pinangunahan ng Amerika kasama ang Israel laban sa mga strategic na target sa Iran ang hindi lang basta isang pangyayaring militar. Ang resulta nito ay ang pagkamatay ng leader na si Khamenei at ng mga matataas na opisyal ng seguridad. At ito ang kwentong yumanig sa gitnang silangan. Ang nakapagtataka, sa lahat ng social media platforms, sabay-sabay na naglabasan ng mga video mula sa mga Iranian sa loob at labas ng bansa na puno ng pasasalamat kay Pangulong Trump sa Amerika at maging sa Israel. Sila ay nagpunta sa mga kalsada para sumayaw, maghiyawan, magbusina ng mga sasakyan at iwagayway ang mga bandila ng Amerika, Israel at ang lumang bandila ng Iran na may simbolo ng leon at araw. Nagdiwang sila na parang araw ng kalayaan nang bumagsak ang rehimen ni Khamenei sa kamay ni Trump. Ipinapakita nito na ang naghaharing rehimen sa Iran ay hindi na gusto ng sarili nilang mamamayan. Sa pananaw naman ng taktikal na militar, ang tagumpay ng koordinasyon ng Amerika at Israel, kung mayroon man, ay hindi nagmula sa pinakamalakas na firepower kundi sa tumpak na intelligence, sorpresang taktika, at ang pag-atake sa sistema ng pamumuno, koordinasyon sa iba't ibang antas, at pagkontrol sa paglala ng sitwasyon. Pagsapit ng ika-2 ng buwan, nagpakawala na ang Iran ng mga missile at UAV sa maraming base ng Amerika sa buong gitnang silangan, kabilang ang Bahrain, UAE, Kuwait at Qatar, bilang bahagi ng isang kampanya ng pagganti matapos ang mga pag-atake na pinangunahan ng Amerika at Israel. Sa mga pag-ataking ito, hindi bababa sa 3 sundalong Amerikano ang nasawi at marami pang iba ang malubhang nasugatan. Ito ang itinuturing na mga unang kaswalti ng Estados Unidos mula nang lumala ang tensyon sa hidwaan. Sumumpa si Pangulong Donald Trump ng Amerika na ipaghihiganti ang pagkamatay ng mga sundalong Amerikano at sinabing magpapatuloy pa rin ang mga operasyong militar. Sa parehong araw, ang proxy force ng rehimeng Islamiko ng Iran, ang Hezbollah, at ang Israel ay nagbakbakan matapos ang pagpatay kay Khamenei. Marami ng ulat ang lumabas na nagpapakitang ang digmaan sa gitnang silangan ay pumapasok sa isang mas mapanganib na yugto. Hindi dahil sa mas malaking pag-atake, kundi dahil lumalawak ang saklaw ng labanan na parang chain reaction. Mula Iran, kumalat sa rehiyon ng Gulf, at ngayon ay sa Lebanon, kung saan inatake ng Israel ang Hezbollah matapos ang mga rocket at UAV na pinakawalan sa teritoryo ng Israel. Kapag ang isang komprontasyon ay naging multi-front, ang posibilidad ng paglala ay tumataas ng husto dahil bawat panig ay nagkakaroon ng mas maraming paraan para gumanti at mas maraming dahilan para hindi umatras. Ang dapat tandaan ay ang front sa Lebanon ay hindi lang isang ordinaryong labanan sa hangganan. Nang sumali ang Hezbollah sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga missile at UAV, ang tugon ng Israel ay sumunod sa isang pamilyar na lohika. Atakihin ng malalim, atakihin ng malawak, atakihin ng mga imbakan, command centers, logistika, at handang palawakin ang airstrikes hanggang sa mga sentro ng kapangyarihan sa mga lugar na kontrolado ng Hezbollah kahit pa sa mga arabal sa timog ng Beirut. Inilarawan ng media ang sunod-sunod na pagsabog sa Dahieh at ang mga babala ng paglikas sa maraming lugar bilang senyales ng isang bagong antas ng tensyon. Itinala rin ng The Guardian ang laganap na takot, paglikas at pangamba na mauulit ang tindi ng pinsala tulad ng sa mga nakaraang digmaan. Dito mismo, ang panganib ng pagbubukas ng bagong front ay maaaring magdala ng mga bagong aktor. Hihilahin ng Lebanon ang Israel sa isang mahabang alitan sa Hezbollah habang ang rehiyon ng Gulf ay maglalagay sa mga bansang may base ng Amerika sa isang dehadong posisyon. Ang Iran naman, direkta man
o sa pamamagitan ng mga proxy ay laging may paraan para gawing isang network ng leverage ang digmaan. Kapag ang digmaan ay naging isang network, isang putol na kawing lang halimbawa, isang tama sa isang sensitibong target, isang pagkakamali sa air defense, isang malaking bilang ng casualty ay sapat na para malagay sa alanganin ang buong sistema. Gayunpaman, mahirap para sa mga bansa sa Gulf na magpadala ng tropa para labanan ang Iran. Sa kabila nito, maaari pa rin silang mas malalim na makisangkot sa aspeto ng depensa, logistika at diplomasya. At habang dumarami ang mga ataking tumatama sa kanilang teritoryo, mas lalong tumataas ang posibilidad na kumiling sila sa isang alyansang pansiguridad sa Amerika. Ngunit kasama nito ang takot na madamay sa isang digmaang hindi nila pinili. Sa pangkalahatan, ang mga bansa sa Gulf ay nasa isang alanganing sitwasyon. Kaya ang tanong ngayon ay, mayroon bang sasali sa panig ng Iran? Halimbawa, ang EU, Russia o China. Sa totoo lang, ang EU, China at Russia ay tila nanonood lang sa malayo. Ngunit sa katunayan, sila ay maingat na nag-iisip. Ayaw nilang sumali sa labanan, pero hindi rin nila hahayaang lumaki ang apoy ng digmaan na hindi na nila makokontrol. Dahil ang magiging kabayaran para sa kanila ay napakalaki. Una sa lahat, para sa EU, ang pinakamahalaga ay hindi kung kaninong panig sila papanig, kundi ang pigilan ng pagkalat ng digmaan at protektahan ang kanilang mga mahahalagang interes, kabilang ang seguridad sa enerhiya, katatagan ng kalakalan at pag-iwas sa isang bagong krisis sa ekonomiya. Kaya naman, ang natural na reaksyon ng EU ay ang patuloy na panawagan para sa sukdulang pagtitimpi, pagbibigay diin sa internasyonal na batas at pagprotekta sa mga sibilyan. Ngunit naiintindihan din nila na hindi sapat ang mga panawagan lamang. Kaya kung ang hidwaan ay kumalat sa mga ruta ng kalakalan o direktang magbanta sa mga interes ng Europa, mas malalim silang makikialam sa ibang paraan. Palalakasin nila ang proteksyon sa karagatan, depensa para sa kanilang mga base at mamamayan sa rehiyon, at kasabay nito, palalakasin ang diplomatikong pressure at mga parusa. Sa madaling salita, ayaw ng EU na maging kalaban ng Iran, ngunit handa silang mas aktibong lumahok sa depensa at proteksyon ng mga ruta ng kalakalan dahil dito sila pinakaapektado. Para naman sa China, mas malinaw ang kwento. Halos tiyak na ayaw at walang dahilan ng Beijing para sumali sa digmaan. Kailangan ng China ang isang matatag na gitnang silangan para masiguro ang daloy ng enerhiya at kalakalan at iniiwasan nila ang anumang bagay na gugulo sa mga ruta sa karagatan tulad ng sa Strait of Hormuz. Kaya naman, ang pinipiling landas ng China ay ang kanilang karaniwang estilo. Panawagan para sa tigil putukan, pagsusulong ng negosasyon, pagtutol sa paglala ng sitwasyon, habang nakatuon sa pagprotekta sa kanilang mga interes sa ekonomiya at mamamayan. Kung kailangan nilang mas malalim na makisangkot, maaari silang maging mas aktibo sa diplomatikong larangan sa United Nations at sa mga pagsisikap na mamagitan o palakasin ang mga hakbang para protektahan ang kanilang mga barko at mamamayan sa paraang depensibo. Ngunit ang pagsabak sa digmaan para direktang suportahan ang Iran sa militar ay isang hakbang na hindi lang mapanganib kundi salungat din sa kanilang mga pangunahing interes. Tungkol naman sa Russia, hindi rin sila handang sumali sa digmaan sa paraang direktang makikipagharap sa Amerika at Israel dahil ito ay isang napakalaking strategic na panganib. Pipiliin ng Russia na lumaban gamit ang diplomasya at leverage. Maaari silang maging mas maingay sa mga internasyonal na forum, tuligsain ang mga paglabag at manawagan para sa tigil putukan. Ngunit kasabay nito, titingnan din nila ang digmaan bilang isang oportunidad para palakasin ang kanilang impluwensya.
Kapag ang Amerika ay abala sa gitnang silangan, magkakaroon ng mas maluwag na espasyo ang Russia para kumilos sa ibang mga larangan at gamitin ang enerhiya bilang isang sandalan. Partikular na sensitibo ang Russia sa sitwasyon sa Strait of Hormuz. Kung ito ay manganib, tataas ang presyo ng langis, magugulo ang merkado ng enerhiya at lahat ng panig ay mapipilitang mag-isip muli. Kaya naman, ang Russia ay maaaring makinabang ng didirekta mula sa mataas na presyo ng enerhiya, ngunit ayaw din nilang magpatuloy ang kaguluhan hanggang sa puntong masisira ang pandaigdigang demand. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Iran ay pinakaumaasa sa network ng kanilang mga proxy forces, mga armadong kaalyado sa rehiyon. Ang mga kamay na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong front at magbigay ng pressure sa Israel at Amerika nang hindi kailangang direktang makipagdigmaan ang Iran. Ang mga puwersa at sumusuporta sa Iran sa rehiyon na handang sumali sa hidwaan ay ang mga sumusunod. Una, ang Hezbollah sa Lebanon. Ito ang pinakamalakas na proxy ng Iran. Nagpakawala na rin ang Hezbollah ng mga missile at UAV sa Israel at tumugon naman ang Israel ng mga airstrike sa buong Lebanon na ginagawang isang lumalawak na front ang lugar. Sunod ay ang mga grupong milisya na Shiite na pro-Iran sa Iraq. Ilang armadong grupo sa Iraq ang sumali na rin sa pamamagitan ng mga pag-atake ng UAV, nagbabantang aatakehin ang mga base ng Amerika at nagbubukas ng isa pang front sa Iraq. Bagamat ang antas nito ay maaaring magbago-bago. At nariyan din ang puwersang Houthi sa Yemen. Hayagang ipinahayag ng puwersang ito ang kanilang pagpanig sa Iran at nagbigay ng senyales na handa silang palalain ang sitwasyon, lalo na kaugnay sa mga ruta sa karagatan sa rehiyon ng Red Sea. Bagamat ang kanilang mga partikular na aksyon ay maaaring magbago depende sa panahon at strategic na kalkulasyon. Panghuli ay ang Syria, isang state ally ng Iran. Ngunit kailangang bigyang diin na napakababa ng posibilidad na direkta silang makipaglaban. Ang mga opisyal na pahayag ay karaniwang maingat na binabalangkas upang maiwasang madala ang Syria sa isang malawakang digmaan dahil limitado ang kanilang kakayahan. Kaya makikita natin na sa ngayon, ang Iran ay maaari lamang umasa sa kanilang mga proxy forces at mga kamay nito at walang kaalyado na handang mamatay para sa kanila. Ito ay nagdudulot ng isang senaryo kung saan palalakasin ng panig ng Amerika at Israel ang pressure habang ang Iran ay gaganti ng buong lakas. Posibleng tumagal ng ilang linggo ang digmaan tulad ng idineklara ni Pangulong Donald Trump ng Amerika. Siyempre, magdudulot ito ng strategic na panganib sa pamamagitan ng hotspot sa Strait of Hormuz, isang napakasensitibong punto para sa pandaigdigang enerhiya at ekonomiya. Ito ay hindi lang isang rehiyonal na daanan sa dagat, kundi ang balbula ng enerhiya ng buong mundo. Isang malaking bahagi ng pandaigdigang langis at liquefied natural gas ang dumadaan dito araw-araw. Kaya naman, sa sandaling magkaroon ng panganib ng pagkagambala, agad na tumutugon ang mga merkado ng pananalapi at enerhiya, tumataas ang presyo ng langis, tumataas ang insurance premium para sa mga barko, at kumakalat ang pangamba mula Asia hanggang Europa. Dahil dito, ang tanong ay, mapipilitan ba ng pressure na ito ang Amerika at Israel na itigil ang pakikidigma? Para masagot ito, kailangan nating paghiwalayin ang dalawang antas ng lohika. Ang unang antas ay ang lohikang militar. Kung naniniwala ang Washington at Tel Aviv na malapit na nilang maabot ang kanilang strategic na layunin, halimbawa, ang malaking pagpapahina sa kakayahan ng Iran sa missile o nuclear, malamang na magpapatuloy sila. Dahil ang paghinto sa kalagitnaan ay maaaring magbigay daan sa kalaban na makabawi at gawing walang kabuluhan ang mga naunang sakripisyo. Sa digmaan, lalo na kung may mga nasawi na,
Mas malakas ang motibasyon na tapusin ang misyon kaysa sa maagang pag-atras. Ang ikalawang antas ay ang lohikang pang-ekonomiya at geopolitikal. Ang Hormuz ay iba sa isang ordinaryong front dahil direkta itong nakakaapekto sa buong sistema ng ekonomiya ng mundo. Kapag tumaas ng husto ang presyo ng enerhiya, hindi lang Europa o Asia ang nahihirapan, kundi pati na rin ang ekonomiya ng Amerika. Ayaw din ng mga kaalyado ng Amerika sa Gulf na maging isang matagalang larangan ng digmaan ang kanilang teritoryo. Kapag malaki ang panganib, mabilis na tumataas ang diplomatikong pressure. Ang mga bansa ay nananawagan para sa pagtitimpi. Ang merkado ay nagbibigay ng pressure at nagsisimulang tumaas ang political cost sa loob ng bansa. Kaya, ang pinakamalamang na mangyari ay hindi ang biglaang paghinto, kundi ang pagbabago sa paraan ng pakikidigma. Maaring bawasan ng Amerika at Israel ang tindi ng kanilang mga operasyon mula sa malawakang pag-atake patungo sa mga piling target habang sabay na nagbubukas ng mga diplomatikong channel para kontrolin ang paglala ng sitwasyon. Ang layunin sa puntong ito ay hindi na ang absolutong pagkapanalo, kundi ang maiwasan na ang digmaan ay lumampas sa kontrol. Lalo na kung ang Strait of Hormuz ay tunay na malagay sa matinding panganib. Noong nakaraang buwan, inaprubahan ng Britanya ang kahilingan ng Amerika na gamitin ang kanilang mga base sa gitnang silangan. Ito ba ay para makabuo ng isang bakod na maghihigpit sa Iran? Kung titingnan natin ang buong chessboard, ang mga pinakamahalagang punto ng Amerika at mga kaalyado para bigyan ng pressure ang Iran ay karaniwang nasa 4 na arko. Una ay ang arko sa Gulf, ang sentro ng Command at Air Force. Dito, ang Al Udeid sa Qatar ay isang mahalagang base militar dahil ito ay parehong isang malaking air base at sentro ng koordinasyon para sa mga operasyon ng U.S. Central Command, CENTCOM, sa rehiyon. Sa UAE, ang mga airbase tulad ng Al Dhafra ay nabanggit sa media kapag pinag-uusapan ng network ng mga base ng Amerika sa paligid ng Iran na nagsisilbing lunsaran para sa reconnaissance, refueling, patrol at air defense sa rehiyon. Ikalawa ay ang arko sa Bahrain para sa naval at maritime control. Ang Bahrain ang lugar kung saan pinapanatili ng Amerika ang isang malaking presensya ng hukbong dagat na malawakang binabanggit bilang sentro ng mga operasyong pandagat ng Amerika sa Gulf. Kapag tumitindi ang tensyon sa Hormuz, ang naval axis na ito ang nagsisilbing gulugod para sa pag-escort, deterrence at proteksyon ng mga ruta sa karagatan. Ikatlo ay ang arko sa Kuwait na may kinalaman sa logistika at suporta. Madalas na binabanggit ang Kuwait bilang isang staging point para sa logistika, imbakan, paglilipat ng mga tropa, pagkukumpuni, bala at serbisyong medikal. Mga bagay na nagpapasya kung gaano katagal maaaring magpatuloy ang isang kampanya. Kaya kung pag-uusapan ang paghihigpit sa paraang mapanatili ang pressure ng mas matagal kaysa sa kalaban, napakahalaga ng isang logistics arc tulad ng Kuwait. Ikaapat ay ang arko sa Iraq, Syria at Jordan na nagbibigay ng strategic depth at panlaban sa mga proxy forces. Ang mga lokasyon kung saan may presensya na ang Amerika sa Iraq, halimbawa ang Al-Assad at Erbil, ay madalas na nababanggit sa media kapag tinatalakay ang network na ito. Lumilikha ito ng lalim para harapin ang mga armadong grupo na pro-Iran at protektahan ang mga puwersang Amerikano doon. Bagamat ito rin ang lugar na madaling atakihin ng mga rocket at UAV. Sa Syria naman, may impormasyon na nagsasabing umalis na kamakailan ang Amerika sa Al-Tanf. Kung totoo ito, mag-iiwan ito ng isang butas sa isang kawing na dating may mahalagang papel sa pagmamanman at pagpigil sa mga koridor ng operasyon ng mga puwersang pro-Iran. At kapag inilagay natin ang lahat ng ito sa isang mapa,
makikita natin na hinihigpitan ng Amerika at mga kaalyado ang Iran hindi sa isang malakas na suntok, kundi sa isang network ng command sa Qatar, hukbong dagat sa Bahrain, logistika sa Kuwait, at karagdagang lalim mula sa mga base ng Britanya. Sa teknikal na aspeto ng militar, iyan ang formula para mapanatili ang pressure. Mayroong lugar para sa koordinasyon, lugar para protektahan ang dagat, lugar para sa supply, at lugar para sa mga backup na runway. Ngunit ang mismong formulang ito ay lumilikha rin ng isang kabalintunaan. Habang dumarami ang mga base at linya ng supply, mas dumarami rin ang mga puntong maaaring puntiryahin ng Iran. At kapag hindi kaya o ayaw ng Iran na direktang makipagharap, malamang na aatakehin nila ang mga bagay na pinakapagpapapagod sa Amerika, logistika, mga base, at seguridad sa karagatan. Dito na nagiging strategic leverage ang Hormuz. Sa mga pinakahuling balita, iniulat ng Reuters na hindi bababa sa 3 oil tanker ang nasira at isang tripulante ang nasawi, habang mahigit 2,000 barko ang nakaangkla malapit sa Hormuz dahil sa tumataas na panganib. Ilang kumpanya ng barko ang napilitang magbago ng ruta, naapektuhan ang operasyon sa mga daungan at inaasahang tataas ng husto ang insurance premium para sa war risk. Itinala rin ng Reuters na pansamantalang itinigil ng SP Global Platts ang ilang mekanismo ng pagpepresyo para sa mga produktong dumadaan sa Strait of Hormuz dahil sa panganib na nagpapakitang ang epekto ay hindi na lang balitang pandigma kundi kumalat na sa sistema ng pagpepresyo at operasyon ng merkado ng enerhiya. Kaya ang tanong ngayon ay, mapipilitan ba ng pressure sa Hormuz ang Amerika at Israel na itigil ang pakikidigma? Malamang ay hindi sila mapipilitang huminto agad, ngunit kailangan nilang baguhin ang paraan ng kanilang pag-atake. Dahil sa sandaling malagay sa tunay na panganib ang Hormuz, ang digmaan ay hindi na lang usapin ng Amerika, Israel o Iran. Ito ay magiging isang pandaigdigang krisis na magdudulot ng reaksyon mula sa mga merkado, mga bansang nag-aangkat ng enerhiya, mga kumpanya ng shipping at maging sa mga bansa sa Gulf. Ang mga bansang ito na nagsisilbing lunsaran ng Amerika ay sila ring direktang nahaharap sa panganib. Sa madaling salita, hindi kinakailangang itigil ng Strait of Hormuz ang digmaan, ngunit ginagawa nitong napakamahal ang digmaan hanggang sa puntong kailangan itong pag-isipang muli ng lahat ng panig. Sa puntong iyon, malamang nalilipat ang Amerika at Israel mula sa malawakang pag-atake patungo sa mga piling target na nakatuon sa mga kakayahang nagdudulot ng panganib sa karagatan at mga missile, habang sabay na nagbubukas ng mga channel para sa de-escalation upang maiwasan na itulak ang mundo sa isang bagong bingit ng krisis. Sa ibang salita, ang Hormuz ay isang double-edged sword para sa Iran. Sa isang banda, maaaring gamitin ito ng Iran para pataasin ang gastos ng digmaan para sa Amerika at Israel at pilitin ang mundo na magbigay ng diplomatikong pressure sa kanila. Ang simpleng pagkagambala sa transportasyon ay sapat na para lumikha ng takot. Ngunit sa kabilang banda, kung masyadong lumayo ang Iran, ang Hormuz ay magiging dahilan para palakasin ng internasyonal na komunidad ang kanilang presensyang militar para protektahan ang kalakalan. Masihiwalay ang Iran at mas mabilis na maubos ang kita ng Iran. Nagbabala na rin ang Russia na ang pagsasara ng Hormuz ay maaaring magdulot ng pagkasakal sa pandaigdigang merkado ng langis. At kapag nangyari ang ganoong pagkasakal, ang tugon ay hindi na mananatiling salita lamang at ang mas mapanganib pa ay ang ikalawang talim ng espada ay madalas na bumabalik para sugatan mismo ang Iran ng mas mabilis kaysa inaasahan. Sa kasong galawin ng Iran, ang interes ng buong mundo at ang Strait of Hormuz ay nasa mismong bingit na iyon para na rin nilang ginawang banta sa buong mundo ang kanilang sarili. Sa puntong iyon, para na silang yumayakap sa isang strategic na suicide bomb.
Kaya dehado ba ang Iran kung magtatagal ang digmaan? Ang sagot ay oo. Sa estruktura, karaniwang dehado ang Iran sa isang matagalang digmaan, hindi dahil mas mahina ang kanilang determinasyon, kundi dahil mas mahina sila sa mga bagay na sumusuporta sa isang matagalang digmaan, tulad ng ekonomiya, logistika, at antas ng pagiging hiwalay sa mundo. Sa isang matagalang digmaan, maaaring makaranas ng pressure sa politika at ekonomiya ang Amerika at Israel dahil sa presyo ng langis, opinyon ng publiko at mga panganib sa iba't ibang front. Ngunit mayroon silang bentahe sa precision strike capabilities, logistika at mga alyansa. Ang Iran naman ay malakas sa asymmetric warfare gamit ang mga missile, UAV, proxy forces at paglikha ng panganib sa karagatan. Mga bagay na mabilis magdulot ng sakit at kaguluhan, ngunit mahirap isalin sa isang tiyak na tagumpay kung hindi masisira ang determinasyon ng kalaban. At habang tumatagal, mas nauubusan ng pagpipilian ang Iran. Kung hindi sila mag-escalate, mawawala ang kanilang kakayahang manakot. Kung mag-escalate naman sila sa pamamagitan ng pagsasara ng Strait of Hormuz, gagawin nilang target ng buong mundo ang kanilang sarili. Iyan ang kinasasadlakan ng Iran ngayon. Katulad ito ng kwento ng mga Houthi. Naghasik ng gulo ang mga Houthi sa Red Sea, sa lugar ng Suez Canal na isa ring mahalagang ruta ng kalakalan sa mundo. At sa huli, bumuo ang kanluran ng isang koalisyon para sugpuin ang mga Houthi. Ganoon din ang maaaring mangyari sa Iran kung sila ay magiging padalos-dalos. Ang senaryo kung saan makikinabang ang Iran sa isang matagalang digmaan ay mangyayari lamang kung mapapanatili nila ang paglala ng sitwasyon sa isang antas na sapat lang para magdulot ng sakit, ngunit hindi sapat para gawing isang breaking point ng buong sistema ang Hormuz. Sa madaling salita, pananakot, ngunit hindi paglampas sa hangganan. Sa sandaling abutin nila ang breaking point na iyon, ang kanilang bentahe sa asymmetric warfare ay maaaring maging isang bitag na sila mismo ang mahuhuli. Kung titingnan natin ang digmaan mula sa pananaw ng isang ordinaryong mamamayan, makikita natin na hindi ito tungkol sa mga mapa ng taktika, mga deklarasyong pampulitika o mga guhit sa mapa. Ito ay ang iyak sa ospital, ang bakanting upuan sa hapagkainan, at ang isang inang naghihintay sa anak na hindi nababalik. Bawat balang lumalabas sa baril ay hindi lang isang mekanikal na paggalaw. Kapag tumama ito sa isang sundalo, hindi lang isang katawan ang sinisira nito, kundi dinudurog din ang puso ng isang pamilya. Sa likod ng sundalong iyon ay may mga magulang, asawa at mga anak. Anuman ang unipormeng suot niya, ang kamatayan ay laging nag-iiwan ng isang puwang na hindi mapupunan. Ang mga bomba at bala ay walang alam na tama o mali. Ang mga bomba at bala ay walang alam na katwiran. Ang alam lang nila ay manira. Kaya, kahit na mayroon tayong kanya-kanyang pananaw sumusuporta o tumututol, sumasang-ayon o hindi ang katotohanang hindi maikakaila, ay palaging malupit ang digmaan. Hindi ito namimili ng hangganan, hindi ito nagtatanong tungkol sa ideolohiya. Ang unang at pinakamatinding nagdurusa ay ang mga sibilyan. Mga taong hindi humahawak ng baril, hindi nakaupo sa mga strategic planning room, ngunit nabubuhay sa gitna ng mga guho. Kaya naman, anumang panig sa digmaan ang sadyang naglalagay sa mga sibilyan sa gitna ng putukan, ginagamit sila bilang pananggalang o sinasamantala ang kanilang presensya para magkaroon ng lehitimong dahilan. Hindi na iyon estratehiya, iyon ay isang krimen. Ang internasyonal na batas ay nilikha para protektahan ang mga tao sa pinakamadilim na sandali. Kapag ang mga sibilyan ay ginawang kasangkapan, matagal nang nalampasan ang hangganan ng moralidad. Sa kasalukuyang hidwaan sa Iran, may mga ulat at opinyon na nagsasabing maraming mamamayan ng bansang iyon, sa loob at labas, ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa gobyerno
at may mas positibong pananaw sa mga hakbang na naglalayong baguhin ang kasalukuyang estado. Kung ito ay sumasalamin sa katotohanan sa aspeto ng internasyonal na pananaw, lilikha ito ng bentahe sa imahe at lehitimasyon para sa panig na nakikitang kumakampi sa mga mamamayan. Gayunpaman, ang pangmatagalang lehitimasyon ay hindi lamang nagmumula sa pansamantalang suporta, kundi nakasalalay din sa kung paano sila kumikilos sa digmaan ang antas ng kanilang pagsunod sa batas ng makataong pakikidigma, pagprotekta sa mga sibilyan, at pagkontrol sa paglala ng sitwasyon. Sa huli, sa gitna ng lahat ng debate sa politika at estratehiya, ang dapat nating paulit-ulit na ipaalala ay bawat buhay ay may halaga. Bawat bala ay nagiiwan ng isang kwentong hindi natapos, at walang tagumpay na tunay na ganap kung ito ay itinayo sa mga luha ng mga inosente. Kung mananatiling matino ang mundo, ang mga boses mula sa mga sibilyan, mga taong walang kapangyarihan, ngunit may puso, ang siyang pinakamalakas na paalala na ang kapayapaan ay hindi isang mahinang pagpipilian, kundi isang makataong pagpipilian. Sa kabila ng lahat, ayaw nating sumiklab ang isang digmaan na ganito kalagim, hindi ba? Dito na po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito.